Ayan ba report niya, Diaz? Apo, sir. Saan part na kayo dyan? Anong part na kayo? Anong report mo dyan? Bilis, Diaz. Tumatakbo oras. Saan ba report mo dyan? Human trafficking po. Sige. Report mo na. Human trafficking is the recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of people through force found of deception with the aim of exploiting them for profit. Men, women, and children of all age and from all background can become victims of this crime, which occurs in every region of the world. The trafficker often use violence or fraudulent employment, agency, and fake promises of education and job opportunities to trick and coerce their victim. Ano po, sir? Oh. Ito po yung mga taong naabuso po sa palamamagitan ng pagpilit at pagbenta ng mga laman loob ng tao. Ito dahil sa mga human trafficking po. Tapos? Yung sex naman po, dito yung pagbebenta ng katawan ng babae o lalaki sa pamamagitan ng isang sex, intercourse, course, o kaya naman sa cyber online at pag-aalok sa mga international traffickers. Yung labor naman po, sa pagpilit na pagtrabaho sa mga illegal na gawain like pagbenta ng drugs and sa mga business na illegal. Yung organ po, yan naman yung pagbenta ng mga laman loob, mga tao sa mga taong nangangailangan ng transpalent pero dinadaan sa illegal na posesyon. Sex trafficking is a crime when women and or children are forcefully involved in commercial sex act. Ano dyan? Ano yung ano reporter? Ano po, sir? Sa pilit ng pagbenta ng katawan ng mga kababayan o kaya naman lalaki sa customers na o Sige. sa pakikipag-sex at sa inaakala nilang babayaran sila ng malaki kaya napapilitan na sila sa ganitong kalakaran po. Ayun, hindi kayo report, no? Hindi kayo ready reporter ta, ano? Group 1, no? Ako na nga lang magre-report para maano natin. Hindi nagbago ng isip ko, hindi na 90 yung pinakamababa natin sa group, ano, sa reporting guys. No? Yung pinakamaganda bibigyan ko naman lang sa grade. Depende kung ano yung ano nila. Human trafficking. May batas yan sa human trafficking, alam ko eh. Human Security Act of 2007.
Madalas, yan, naka-record tayo. Ongoing recording tayo, guys, no? I know who's the person does not open their cam from the start of our class. Kilala ko yung guys. Kaya, doon ko ibabawas yan sa 10% nyo. Yung project na binigay nyo sa akin, guys, ipa-plus ko po yan sa midterm niyo para lahat pumasa sa midterm natin. No, plus 10 yun, nilalagay ko yan, guys, automatically. Pero yung project na magiging project, ang magiging project natin, yung attendance natin. So if you do not pass my attendance, technically speaking, ang hirap nyo sabihin, guys, no? Second year pa rin kasi kayo, mahirap talaga sabihin yun. Siguro pag dumating kayo sa puntong third year, fourth year na kayo, you just realize what ano yung mga sinasabi ko sa inyo. Nakaano ba kayo? Nakaabot ba kayo ng reception? Second year? Opo, sir. Ano, online? Opo, sir. Na talaga. Ay, by the way, malapit ang face-to-face class, no? Baka ulitin yung ating ano. Ulitin yung ano nyo para magkaroon naman kayo ng idea, guys, no? Iba kasi ang online, totoo lang, no? Hindi nyo nararamdaman yung hirap ng pagiging estudyante sa Capso Bacoor. Yan yung ano natin. Technically speaking, tip of advice for all of the here in the our online classes, guys, no? A tip of advice sa inyo, magano na kayo, magpa-vaccine na po kayo, lalo na wala pang vaccine dito. Kasi technically speaking and honestly speaking, no, expect the unexpected, no. Kasi kapag nagkataon, guys, na magkaroon na tayo ng F2F class, yan talaga, no. Even public or private, they recommended or they have a mandatory vaccination, no. Paano pa sa mga estudyante? You are not a minor anymore, no? May minor pa ba dito? Meron pa bang 16 dito, 15 dito, 17? Kung meron pa, meron na rin pong bakuna para sa mga bata. Siguro naman wala namang 10 years old dito, di ba? Kalokohan na yan, no? Kaya kailangan nyo ng seryosohin ng ano nyo. Kasi kapag nagkaroon ng F2F class, welcome. I-welcome ulit kayo, guys. Magkakaroon tayo ng welcoming party para dyan. Ay, yun, kung makapasa kayo ngayong SEM. Pasa nyo muna yung SEM na to para makaabot tayo sa F2F class. Okay, RA 9372 or the act of secure the state and protect our people in the terrorism, no? Papasok po sa terrorism yung Human Security Act natin, no? Or the human smuggling, no? Pero parang ang layo naman. Tingnan nga, human trafficking ba yun, nababanggit ni reporter, no? Lawful. Ayun, kung nga ba, magkaibang batas po ang terrorism at human trafficking. Guys, tandaan natin ang batas na 9208 o Republic Act 9208, the Act of Institute of Policies to Eliminate Trafficking in Person, especially women and children, establishing the necessary institutional mechanism for protection and support of a trafficked person, providing penalties for each violation and for other. Naririnig ba ako, guys? Yes po. Yan. This law created in May 26, 2003. This is particularly in Republic Act 9208. May kapatid tong batas na to, guys. Yung 9202 natin, no? The Violence Against Women and Children. Yan, 9202. 9262 pala. 9208 is the Anti-Trafficking in Person of 2003. Okay? According to the Section 3 of definition of terms of the use of this act, guys, trafficking in person refers to the recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of a person with or without the victim consent, or knowledge within a cross-national borders by means of threat or use of force, or other form of coercion, adoption, fraud, deception, abuse of power or position, taking advantage of vulnerability of a person, or the giving, receiving, or payment or benefits to achieve the consent of a person, having control over other a person,
for the purpose of exploitation, which include at a minimum the exploitation or the prostitution or other forms of sexual exploitation, forced labor or slavery, servitude, or the removal of the sale or organs. Reporter, kung binasa nyo maigi yung mga report ninyo, kung daw binasa nyo rin maigi yung mga naka-assign sa inyo, di sana madali, no? Ang ibig sabihin po dito sa section 3 natin, trafficking in person, ang lahat po na nagiging biktima nito ay karaniwan po ay madalas, yan, depends kung sila ay nabiktima because of the panghihikayat o nagkaroon tayo ng tinatawag nating coercion o pananakot o adoption o sa Pilipinas silang kinuha dun sa mga pamilya nila. Diba? Abuse of power, position of the government o particularly in private sector depends on how they do it at trafficking a person. Okay? This is included in Republic Act 9208. Child, guys, refers to a person below 18 years old age or one who is over 18 but is unable to take full care of protect himself from abuse, neglect, cruelty, exploitation, or discrimination because of physical and mental disability or condition. What I mean in this child, guys, no, sa child po, madalas po rin sila mabiktima. No? Bakit, guys? Because sa kanilang murang edad, hindi po nila alam totally kung anong nangyayari sa paligid nila. Pero kapag sila ay tumuntong sa tamang edad, no, pwede pa rin sila mabiktima ng trafficking in person. Depends on the person kung hindi niya kaya i-handle yung situation na tinatawag po natin, mga kaibigan. Yung prostitution po is laganap pagdating sa bansa natin, no? Kung mapapansin mo natin, ang prostitution po, mga kaibigan, isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang pamilya, no? Yan po talaga, prostitution. I have a basic example regarding the report ng ating mga reporter, no? Meron ako dito. Maganda yung binigay kong topic sa inyo group 1, no? Sinayang nyo, no? By the way, nagdagang ko report nila, guys, ito. Nakikita ba? Yes Opo, po, sir. Countries and their prostitution policies, guys. According to ito yung gaano kalawak yung prostitution na tinatawag po natin. Ang laki-laki po talaga ng prostitution, no? Pagdating sa prostitution, isa po ito sa mga in-demand. Parang napakalaki ng negosyo ng prostitution sa totoo lang, mga kaibigan. Not only in our country, no? Sex heaven po ang Pilipinas pagdating sa prostitution, no? Why? Kasi magaganda daw ang mga kababaihan sa Pilipinas, mga kaibigan, no? Masariwa pa, no? Hindi amoy bilasa, kumbaga tinatawag natin, no? Kumbaga sa isda, maganda pa ang pagkakahiwa. Depende, no? Technically speaking, yan yung totoo, guys, no? Tayo ay talagang pinupuntahan pa, dinadayo pa sa lugar natin, pa dito sa prostitution na tinatawag natin. And also, mga kalapit na bansa natin in Thailand, 'di ba? Sa Thailand talagang legal po ang tinatawag natin yung pagpapalit ng sex, no. Pumupunta pa nga ibang tao diyan para putulin lang yung ari ni Nunoy. No? Tapos papalitan ng peking vagina, no? Kung pwede lang ipakita yung video diyan, guys. Paita natin sa inyo kung paano ba ini-operate yung mga ganung bagay, no. Pero from the purpose of our study, hindi na lang muna siguro, mamaya i-post ko pa Yan, guys, no? Kung makikita nyo po yung itsura pagdating sa prostitution, talagang napakatindi niyan, guys, no? Yung pagdating nga sa ibang bansa, akala mo babae talaga, pero lalaki. Pero mga ganyan, guys, no? Lalo na pag nasing kayo. Yan, guys, this is the legal, ito, guys. Merong mga legal na bansa, guys, na yung prostitution talagang legal. Tapos meron ng mga bansa, guys, na talamak ang pagkakaroon ng prostitution. Illegal na paraan ginagawa. Eto, guys, we are legal sa green. Ito po yung mga legal, guys, no? Ibig sabihin, dito sa mga bansa na to, guys, legal ang prostitution. Hanap buhay po ang prostitution na tinatawag natin.
no? Kahit sino dalihin mo dito guys, okay lang, no? Lalo na sa mga kalalakihan. Not also yung kalalakihan guys, no? Pero pati sa mga kababaihan. Pwede rin silang pumili ng mga lalaki na gusto nilang i-sex, depende sa kung anong gusto nila. Tama ba? Mabubuhayin na ba kayo dyan? Parang gusto niyo pumunta doon sa bansa na yun. Pwede naman kung may budget kayo guys, no? Pwede yan, no? Pagdating dito sa ibang bansa na to, lalong-lalo na dito sa parting Portugal or dito sa panting ano guys, no? Sa mga magandang bansa dyan sa to, yan. Sa Denmark, no? Putik yan. Puputi ng babae dyan guys. Yan talaga, mas maganda yan. Depende sa inyo. Kung manyak ka talaga, pwede ka pumunta sa mga bansa na yan, no? May pag-sex ka lang. Pero always remember guys, no? That we are very proud in terms of that sex industry. Okay guys, no? Pag kayo naipag-sex dyan, tapos yung hindi nyo alam, may sakit na pala yung sinesex nyo, eh talaga totally, baka mamatay pa kayo dahil sa kalibugan ninyo. Kaya make it sure, pagdating sa ano, eh talagang alam natin, no? In legal, 53 po ang legal pagdating sa sex prostitution na tinatawag natin. Yung mga pulado na yung mga kaibigan, kasama ang Pilipinas dyan guys, no? Philippines is one of the illegal in terms of prostitution. Kaya nga mayroon tayong batas guys na naman pumuprotekta dyan, di ba? Yan, kasi may batas tayong ginawa dyan. Ginawa ng ating mga kongreso, the Republic Act 9208 to protect all the person in terms of human trafficking in person. Tapos yung kulay gray na to guys, 12, ibig sabihin po dyan, limited lang po yung mga legal na prostitution na tinatawag natin, no? Limited lang yan mga kaibigan. Ibig sabihin yan guys, hindi po totally lahat legal yung prostitution sa mga bansa na yan. May mga lugar na pwede ang maipag-sex ka kung sino-sino. No? Pwede yan. May mga lugar na hindi pwede. Pero dun sa mga green guys, legal yan. Kahit saan kayo maipag-sex, pwede basta may pera kayo. Pero dito sa mga pulado na to, illegal ang pagkakaroon ng prostitution na tinatawag natin. Okay? Prostitution is very broad pagdating sa paikipag ano guys, no? Talagang make it sure, no? Itong mga bansa na to, lalong-lalo na yung mga yan, no? Pwede nyo na siyang ano guys, ilista kung saan yung bansa nyo gustong pumunta pagdating ng tamang edad nyo. Pwede na kayo dyan, maglista-lista kung saan nyo gusto, no? Yan. Pwede kayo dyan guys, basta may sapat kayong budget. Maganda na rin kayo ng mga gamot na pwede nyo magamot ninyo para hindi naman kayo mamatay kaagad pag nagkataon, no? Yan, ito. Balik tayo dun sa batas na sinasabi ko. Yeah, 9208. Ayan guys, oh. Definition of our sex industry in the Philippines is very broad in terms of that matter. Okay? Sex tourism, forced labor, and slavery guys. Pag sinabi natin forced labor, sa pilitang pagtatrabaho o pagbibigay ng trabaho sa mga taong ayaw naman talagang gawin yung trabaho na yun. Yun yung tinatawag natin. Slavery guys, itong slavery, pang-aalipin, no? Yan ay kasama sa human trafficking natin. Sex tourism guys, no? Sex tourism, ibig sabihin, pinupuntahan tong lugar na to dahil maraming turista ang gustong makaiyot, no? Gustong maka-score. Yan. Yan, pwede kayo dyan guys, no? Sexual exploitation guys, sexual exploitation from the word itself, no? They present themselves, no? I-present nila yung sarili nila, isasabihin nila, pokpok ako, pwede ka dito sa akin, no? Maliit pa butas ko, pwede pa yan, no? Mas, mahal pang presyo pag maliit guys, no? Tandaan nyo, ang butas ng ano, kapag maliit, mas mahal. Kapag malaki, ano na yan? Mura na yan, no? Pero pag malaki masyado, wala nang gana yan. Debt bondage guys refers to the pledging by the debtor or his her personal services or labor or those of a person under his own control as a security or payment for a debt when the length and nature of services is not clearly defined or when the value of the services reasonably assumed. Pag sinabi natin debt guys, no, dahil sa pagkakautang ang ginagawa ng ibang pamilya, no, ibinebenta po yung mga anak nila, no, lalo na kung maganda yung babae, no, ibebenta yan guys, no. Ayun yung pambayad utang. Kasama po sa human trafficking yan guys, no. Selling, pag binenta mo ang anak mo, no,
talagang karumal-dumal yung krimen ng ganyan, no? Ewan ko bakit meron pang nabubuhay ng ganyan. Babae kasi ang anak ko guys, no? Kaya hindi medyo nababatid po ko kapag ganyan yung pinambabae utang yung mga anak nila. Ibang-iba kapag may pamilya ka na guys, no? Pornography guys, sa pornography guys, ito yung tinatawag natin day 6. Yan, magkakaroon ng video, no? Pornography po yan. May hiwalay po na batas regarding pornography. Ano po ba batas na yan? Naalala nyo guys yung scandal ni ano ba yun? Ni Hayden ko. Diba meron yan? Dati kasi guys, wala pang batas na nagsasabi na paparusahan yung tinatawag natin pagkukuha ng mga video-video na yan na pagdating sa bansa natin ngayon, marami na pong batas regarding that matter. Ayun guys, 9775. Hiwalay na batas, no? May batas na tayo dun sa human trafficking natin, guys. Meron naman batas dito sa 9775 o Anti-Child Pornography Act of 2009. Ang daming batas sa Pilipinas, guys, no? Kaya pag ikaw nagkaroon ng kasalanan, marami pwedeng ipatong sa iyo, no? Maraming pwedeng ibatong sa iyo mga batas na yan. Kaya make sure, guys, na bago kayo umaksyon, talagang pag-isipan nyo mabuti, no? Kasi may mga bagay na hindi nyo akalain na ito pala ay masama na, no? Na ito pala ay labag na sa batas ng Pilipinas natin. No? Thesis na ba kayo, Fabia? Sir, Nasa thesis na kayo? yung mga kabatch ko po sir, nauna po sila sir. Marami Kami pa pong meron. irregwala pa. Daming irregular, no? Ibig sabihin yan, guys, no? Medyo nagigipit talaga, no? O minsan, nagiging irregular lang kasi naiwan yung subject. Tama ba? Ay, oo, kasi may mga bagong curriculum nga pala, no? Tama ba? May mga bagong subject. Opo sir, tapos inulit po yung ibang subject kasi wala pa pong laboratory. Hindi po daw pwede yung ganun. Anong subject yun? Yung sir, lie detection, question documents, tapos yung forensic. Yung sa forensic sir? Forensic medicine. Forensic chemistry. O forensic medicine. O legal med. Basta forensic. Ibig sabihin, matagal pa ang 4th year, no? Kahit may thesis na sila, hindi pa rin pala ng mga graduate yung mga yun. Tama ba, Pabia? Opo sir. Kasi yung dapat po i-enroll sana nila ngayon, binalikan po nila yung natapos na po sana namin kasi wala daw pong laboratory. 24 units lang po yung maximum. Ibig sabihin, yung mga nag-thesis ngayon, marami pa tayong babalikan talaga, no? Opo sir. Yun po yung ewan ko po kung ano pa pong gagawin ni Sir Jimmy para po doon. Kaya po gusto talaga na mag-face to face. Kasi alam mo, Fabian, kung nakikita nyo, meron na po tayong mga laboratory. Nagkaroon na po ng budget, meron na pong laboratory sa school. Ang dami na pong ang dami na pong laboratory natin, no? Para magamit din, tapos para malaman din yung capacity ng isang estudyante. Ibig sabihin, yung 4th year natin, kung 25 sila ngayon, ay hindi pa gagraduate pala yun, no? Tagal pa pala yun. Siguro, pwede na yung 10 years. Parang nag-buster ka na dun. Ang hirap talaga, guys, ng pagiging estudyante sa totoo lang. Ramdam ko kayo kasi dumati naman ako sa pagiging estudyante. Like kasi nga, guys, no, kung makwento ko lang sa inyo, kung nabanggit ko na sa inyo. During our time, talagang pumupunta pa kami ng Indang, no? Parang Bacoor to Indang para mag-aral lang. Tapos, pagdating mo doon, kala mo mag-aaral ka lang, puta, papahirapan ka pa pala, no? Push up ka muna. Push up muna, mantusawa. Pag F to F class na, guys, tapos yan. Andaan nyo na po yung katawan nyo, lalo na yung mga tumaba dito, guys. Yung mga overweight na dito, maraming tumataba yata sa inyo, nakikita ko. Dami ng mataba sa inyo, guys, no? Mataba ako, guys, pero kaya ko i-handle sarili ko. Ewan ko sa inyo, no? Pero matataba, guys, na kayang i-handle yung sarili nila. Pero may meron namang mapapayat, kala mo malakas, pero mahina pala. No?
Kaya physically, emotionally, spiritually, no? Eh paano pag pinagbumura pa kayo, no? Kinaanam ka. Baka umiyak ka na lang, no? Tandaan nyo, may saywar tayo guys, ha? May mga saywar yan pagdating sa cream. No? Alam na alam ni Fabio yan, no? Lalo na pag si Sir Jimmy nagsabi sa'yo. Pag si Sir Jimmy ang nagalit. Tama ba, Fabio? Talagang iiyak ka doon guys. Kahit po online sir, gano'n naman eh. Oo. Pag kayo, naku po, mga, ngayon ko na magsalita naman. Okay? Pero that is the purpose of having a course of criminology, guys. Kaya nyo yan, tiwala lang. Pero like I said, guys, no? Hindi, ang course natin dito sa Kabso, hindi pa dagdag eh, pabawas eh. Alam mo, dumadagdag kayo, pero nababawasan kayo. Hanggang sa konti na lang matira. Okay, guys, wait lang ha. Tapusin muna natin dito, guys, kasi may klase pa ako sa susunod and medyo masakit na ang lalamunan ko. Pinasakit ni Group 1. Kala ko pa naman makikinig lang ako. Group 2! Nandiyan ba kay Group 2? Yes po, sir. Please ready your report, no? Lahat ng reporter dapat nandito. Pag wala ka mo, sabihan mo sila. Next week, next meeting. Okay ba yun, Raymond? Bagamasad. Yes po, sir. Guys, no, pag merong mga time, guys, na hindi ako makaka-attend ng ating mga klase, magpo-post po ako ng video presentation and upon video presentation, please watch it kasi pagdating ng dulo, merong quiz examination. No? Pag hindi nyo po winatch ang aking video tapos nag-quiz examination tayo, doon sa total na yun guys, hindi ko tatanggapin yung mga score nyo pag ganun, no? Dapat watch my video tapos sa dulo merong mayroong quiz examination. Why I doing video presentation guys? Because we are preparing for board examination. Piniprepare po namin ang mga magte-take ng board examination ngayon. At kasama po ako sa magtuturo sa kanila. Kailangan namin silang kasi para gabi yung session namin. Tuwing gabi ako magtuturo pero for the purpose na makapag-ready naman ako, no? Masakit din naman sa utak kapag sabay-sabay kayo. Ako guys, nagtuturo ko tapos nag-aaral din ako ng masteral ko kaya marami rin ako mga ginagawa. Kaya for the purpose, para hindi ko rin makalimutan kayo, magpo-post ako ng video para hindi rin tayo kumbaga hindi rin tayo nahihiwalay sa landas. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral natin. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang sa muling pakikita at ang group 2 pa-ready yung report. Kapag hindi nyo na-ready yan, automatically, mamarkan ko ng pulado yan. No, nakalimutan kayo present yung grades nyo. Ito guys, Ito yung master list ko guys, no? Kaya make it sure to pass may examination. For this one, ang pinakamataas nila sa inyo guys, 84 yata ang grade ng midterm eh. Sa inyo ba to? Aban, meron bang aban dito? Ay hindi, 1-1 pala to. Yan. Amor, may amor dito. May amor ba dito sa inyo? Yes po, sir. Meron sir, meron po. Ay, hindi ko pa pala nalagay yung mga grades nyo guys, no? Sayang, papakita ko sana. Pero this is the grading system natin guys, no? Ito guys, tingnan nyo. Sa project natin, 10%. Pero yung 10% na yan, gagawin kong attendance yan guys, no? So, yung mga project na binigay nyo sa akin, idadagdag ko yan guys sa midterm nyo, plus 10. Ito sa activities natin guys, this is a 20%. Sa quizzes natin, chapter test, recitation, reporting, 30%. Sa midterm and final natin is 40%, no? So kung bagsak kayo sa quizzes natin guys, hahatakin talaga yung final tsaka midterm niyo. Lalo na kung bumagsak pa kayo ng midterm nyo, mas bagsak pa kayo ng final nyo, ang grades nyo yan, 5, matik yan. Second year, you have maintaining average 2.50 or 2.25. Tama ba? 2.50 or 2.25. Second year, may maintaining average ba kayo? 2.50 po, sir. 2.50, ibig sabihin, mababa pa yan. Pagdating nyo ng third year, 2.25. Pagdating nyo ng fourth year, 2. 2 ba? Tama ba, Fabia? Apo sir. Ang laki, diba? Ang laki pala ng grades yan. Ganun pala yun.
Sabagay, mataas din kasi grades ko dati ng college. Muntik na nga yan guys kung hindi lang ano ayoko kasi ng math no? Yung dumating yung math sa buhay ko, talaga nasira yung pangarap ko para maging cum laude. Ang average during class is na 1 point something din yun Sayang. Kung umabot pa yun, sana may civil service din ako. Okay, maraming salamat sa inyo pakikinig hanggang sa muling pakikita. Group 2, pakitapos ang report ninyo at sana kompleto kayo. Okay, bye-bye. Thank you po.